Okay, good afternoon. Welcome once again. Apologies dahil hindi ako magaling gumawa ng mga mag-invento ng mga, ano tawag dyan? Ano nga ba yan? Mga refreshers? Mga ano nga ba yan? Ano tawag nila dyan? Anong term dyan? Yun na yun. Okay, so let's... mga ganon, yung mga... Okay, so we will try our best, to make this interesting. Okay? Don't worry, I will give you a copy of this presentation. Yeah, so no need for you to... Siguro magsulat kayo kung yung gusto nyo lang ng points na masasabi ko na wala dito. No? So, the lectorate. So the ministry that we are trying to enter into is what we call the lectorate. So the lectorate is simply defined as ministry in the service of the Word. The Word. You know, the Word takes a central part in our faith as Catholics, as Christians. The Word. Dahil, bakit? Pag lector ka, ano pinapahayag mo? Pinapahayag ang salita ng Diyos. No? At yung salitang yan ay si Kristo mismo. Kaya nga ang tawag natin kay Jesus ay the Word made flesh. No? The Word made flesh. No? From John, di ba? From the prologue of John, makita mo. In the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word was God. Okay. Now, allow me to share to you this short video. This short video. Okay. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. The Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, to set at liberty them that are bruised, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. Father, the hour is come.
things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine will be done. Into thy hands I commit my spirit. Peace I leave with you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. In the world you shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. So just to put everything into context, we are lectors simply because we are called for ministry and we are called to proclaim Jesus. Amen? Amen. Okay. Now, let's go and look at the outline of what we'll be talking about today. So first of all, I will talk to you about the history, a brief history of and background of the lector's ministry, what the lectorate is all about. Then, the nature of the ministry, what is it, how is it, and what is it? No? And of course, some liturgical guidelines regarding the ministry that you will be getting yourselves involved into. Then, applying the ministry, of course. Okay. Now, let's go to the history of the ministry. Okay? Since time immemorial, mula't simula pa, no, among the prevalent institutions that existed in the church was that of the ministry. Yung tinatawag na ministry, no? Simula pa ng simbahan, no? Yung time ng Acts of the Apostles, sumunod yung mga apostles, simula pa doon na simulang bumuo ng mga maliliit na komunidad, yung mga tagasunod ni Kristo. Nandiyan na yung tinatawag na ministry. In fact, nung ipinadala ni Kristo yung Espiritu, banal na Espiritu, that was the beginning of the public ministry of the apostles. No? Na sila naman ang kumuha, o they took the role of the ministry of Jesus, continuing the ministry of Jesus to proclaim God's love to everyone. Now, some examples that you will see also in the Acts of the Apostles, yung mga gawa ng apostol, ay yung mga ministries na ito. Yung diakono, yung presbyterate at episkopos. Ano yan? Yung diaconate, meaning in Greek, diakonos, meaning diakonia, meaning service. Service. No? Ngayon, yung diaconate na yan, sila yung mga taga-distribute ng mga collections noon, ipapamahagi sa mga miyembro ng community na may hirap. Sila yung gumagawa niyan. No? Which eventually evolved into the ministry of the lector. Diyan sa diakono na yan. Yan yung evolution ng diakono. No? Yung proclaiming of the word of God. No? Kaya mapapansin nyo yung mga deacon, di ba may deacon yung mga nakaganon, ang ministry nila ay i-proclaim ang word of God. So sa misa, kahit may pare, basta nandoon yung deacon, ang magbabasa ng ebanghelyo ay ang deacon. Yung deacon na magbabasa. Okay? So kasi yan ang ministry niya. Yung presbyterate, yan yung priesthood. Yung mga pare. Ito yung ministry ng mga apostles na i-share nila noon. No? At yung episkopos, later on, evolved yung mga leader ng communities.
Kasi noon, hindi pa uso yung diocese. Ang meron lamang noon, mga house churches. Ang isang bahay, halimbawa sa isang village, may isang bahay doon, yung mga nananampalataya, mag-iipon-ipon sa mga bahay. So, ang tawag nila doon ay house churches. No? Ang term nila sa Bible ay Domus Ecclesiae. No? Meaning, house churches. No? So, yun yung unang simbahan noon. No? So, yung mga leader ng mga communities na yun sa mga lugar, halimbawa, pupunta ka ng Ephesus. No? Alam niyo, iba yung Ephesus? Mga Ephesians? O, punta ka ng Ephesus. O sa kahit anong mga rehiyon ng Roma, ng Imperyo Romano, ang makikita mo doon, mga maliliit na komunidad na pinamumunuan ng episkopos, which later on became the bishops. So ito yung mga direct descendants ng mga apostles through the laying of the hands. Laying of the hands. No? Okay. Now, even Paul considered himself a minister. Liturgos, which also became the source of our term, the liturgy. A liturgos of Jesus. No? Meaning, minister. No? So, pag sinabi mo liturgy, it simply implies na in the liturgy, there should be people ministering. Because the liturgy itself is a form of ministry. No? So, liturgy and ministry. So, hindi pwedeng paghiwalayin yun. Yung ministry at yung liturgy. No? Ano yung liturgy? Ang liturgy ay yung banal na misa, yung mga sakramento natin, no? Mga sakramento, yung mga panalangin. Basta't mayroong panalangin, at pagbasa sa isang pagdiriwang, yan ay isang liturgy. Okay? Liturgy. Now, ano ngayon yung lumipas yung panahon? Nagsimula doon sa mga basic na ministries na yon. Lumipas yung panahon, nag-evolve yan. No? Hindi ko na isa-isahin yung evolution yan, no? Abutin tayo 2 semesters. So, nag-evolve yan siya. No? Parang bata yan. No? Bata, una, gagapang-gapang muna, hanggang nakatayo na, college na, mas magastos na. No? Parang bata yan. Nag-evolve yan siya. No? Mula doon sa maliliit na komunidad, palaki ng palaki, naging institusyon ngayon, yung tinatawag na ministry. Noon, very informal pa, wala pang mga rules. O halimbawa, siya ay karapat-dapat dahil huwaran siya sa komunidad. Ngayon, through the laying on of hands, ililay ni Peter ang kanyang kamay, ikaw, magiging diakono ka, magiging deacon ka ng komunidad na ito. Isa sa mga gagandang example niyan ay si Saint Lawrence. Deacon. Oh. Naging martir, pinatay, inihaw-ihaw, ginawang barbecue. Ginawang barbecue, ang dugo ginawang Betamax. Ginawang barbecue dahil yung yaman ng simbahan ayaw niya ibigay. Dahil yung yaman ng simbahan, ipinamigay niya sa mahihirap. Ang dinala niya yung mahihirap. Nasaan ang yaman ng simbahan? Dala niya yung mga mahihirap ng kanyang syudad. Ito ang yaman ng simbahan, yung mga mahihirap. No. Si San Lorenzo, diakono. Although now we still have the ministry of deacons. No. Now, I would like you to connect into that particular ordained ministry. Kasi doon nakakonect yung ministry ng isang lector. Now, saan yung turning point ngayon nung evolution ng ministry na mayroon kayo ngayon? Yung napakasikat na Second Vatican Council. Before, dahil nga nung pag-evolve niyan, habang lumalaki siya, naging institutionalized, nung Vatican I, ginawang exclusive ito na pagiging lector, yung magbabasa ka sa misa, exclusive ito sa mga nauordinahan. So hindi pwede yung ordinaryong laiko, kailangan na ordinahan yung magsaserve. Ngayon, sino ang inoordinahan ngayon? Present times natin. Pare, diakono, yung ganon, at yung obispo. Yan lang po tatlong ino-ordain. Even the Pope, yung papacy, hindi ordained yun. He is a bishop. No.
the papacy is a title that is given, hindi ordination yon, no? So ang ordained ay ang deacon, pare at ang bishop, no? So kahit archbishop yan or anything, basta bishop, no? So regardless of that, no? So yung tatlong iyon ang ino-ordain. So ibig sabihin ng Vatican I, hindi pwede yung mga ordinaryong Katoliko na mag-minister doon sa altar. In fact, may kita niyo yung mga simbahan dito, not so much in the Philippines anymore, but yung mga simbahan dito sa Europe, may kita niyo, merong sa Fredescan, doon sa minimisahan natin, merong rail sa harap, parang balkon. Dahil noon, yun yung boundary ng mga naordinahan na nandoon sa altar at yung mga tao na nasa likod. It was a boundary, no? Boundary. At mayroong ganoon dahil yung mga tao noon luluhod doon. Nakalinya para magkomunyon. Kaya ang tawag doon ay communion rail. That was Vatican I, no? Bawal, no? Kahit hawakan yung libro ng mga ordinaryo like bawal. Kailangan yung mga naordinahan lang. Noon, ano yung structure noon? Ganito yung structure, no? So prior to the Second Vatican Council, the evolution of ministerial work in the church has taken many forms. Ministry even then evolved through the passage of time, sabi kanina. Now, my reference for this is Peter Schneller, Jesuit. He's a Jesuit. Now, before Vatican II, there were four minor orders. Four minor orders, no? The elector, the exorcist, the acolyte, the porter. Excluding the sub-diaconate. Pag may misa, kaya noong unang panahon, pag merong misa, nandoon yung pare, may kasamang deacon yung pare, yung deacon may kasamang sub-deacon, yung sub-deacon may kasamang ordained lector, yung ordained lector may kasamang ordained acolyte. So ganun ka-komplikado noon, nakatalikod pa lahat yung Dominus Vobiscum et Tyrannem Patriamus. No? Nakatalikod pa noon. Tapos pag kaya angat yun, iaangat din yung likod. Tan, 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 tan. Miss Universe. Sa harap yung pari world peace. So ganun yung sistema nila noon. Yung tao, very detached. Well, the entire intention behind it, before that, centuries before that, was to maintain the sanctity of the Eucharist. Pero na-over, no? Naging very exclusive. Isinarado na yung simbahan sa partisipasyon ng tao. Ito yung sistema noon. Kung gaano karami yung mga minor orders na yan at yung sub-diaconate na yan, ganon din karami yung stages na dadaanan mo bago ka maging pare. Dahil naging prerequisite para maging pare ka, una, i-ordain kang lektor. Lolo, dadapa ka na. I-ordain kang exorcist. Alam niyo kung ano exorcist? Oh. Delikado yan. Delikado, baka may kailangan dito, ha? Ngayon, itong exorcist na to evolved into a very special office in every diocese. Not all dioceses even have their own exorcist. This is a very dangerous ministry reserved for very holy ministers. Then the acolyte. Ano yung acolyte? Yung sakristan. No? Pero more than that, yung acolyte noon, yung specialty na acolyte kasi, yung acolyte pwedeng tumulong sa pagsiset ng table. Tapos pwede niya linisin yung mga vessels. Kayang gawin, pwedeng gawin ng acolyte yun. And the porter, alam niyo kung anong porter? Tagabukas ng pintuan. Tagasiraan ng pintuan. Ganun lang, imagine, magbubukas ka lang ng pintuan ng simbahan, oordinahan ka pa. Utang na loob. So ganun, no? Ganon kakomplikado, ganon katindi yung
yung bureaucrasyang ginawa nila noon, no? Well, of course, to protect a good intention, the sanctity of the Eucharist, no? And the sanctuary of the Eucharist, no? Yung simbahan. Pero syempre, it detached a very important aspect of the Christian community. Participation. Participation. Doon sa apat na yun, wala pa yung subdiakon na assistant ng deacon. Oo. Very clear yun noon. At noon, ang ginagawa nila ay talagang structured yan. Word by word. Rule by rule. Yung rule ng mga yan, stricto. Sabi nga noon, pag natingin lang daw gano'n ng kasalanan na. Kabayo. So ganun sila noon how do you call that? Morally tedious. No? Well, it's not healthy. No, it entered a very extreme point. No, yung kanilang obsession towards sanctity. No, na nawala na yung mga importanteng aspects na ito. Okay, next. Now, these particular things, ordinations na yun, were required before one could receive the sacrament of orders as a deacon or priest. Trivia. Kahit ngayon, sa panahon natin, wala na itong minor orders na ito. Pero sa rules ng pag-ordain ng pari, may tatlong requirement. Una, ma-install ka, ma-institute, hindi na ordination, ma-institute ka as lector. Pangalawa, ma-institute ka as acolyte. Iba yung altar server as acolyte. Then, ma-ordain ka as deacon, then you become a priest. Yung mga medyo hardcore, nag-uubispo. Yan. So, ganun yung system ngayon, no? Now, how different is the lectorate that is given, instituted to seminarians who will become a priest, and to the lectorate that is shared to the people? Gaano kaiba yon? Yung terms lang actually, but the functions are practically the same. In our case, we are instituted, meaning the authority given is given anywhere we go, kahit sa diocese, may license ka to do that. No. Yung sa inyo, ang term na ginagamit ay delegated ministry. It is delegated. No. Meaning, for example, for the use of the community, you are instituted as lectors. Pero actually, term lang yun. When you go to your dioceses, you only have to go to the local church to have yourself recognized by the local parish. And then, assist. Sino ba namang aayaw na maglingkod sa Panginoon, di ba? Amen? Amen. Tanggapin. Kaya kayo pag may nag-volunteer sa inyo, tanggapin. Amen. Amen. Now, Vatican II called for the revision of sacraments and liturgy. A lot of things through Vatican II changed. If before, the only language that could be possibly used during the liturgy is Latin, ngayon, naging open the language of the people. Ang salita, ang pananalita ng mga tao. Isa pa dyan, ang kultura ng mga tao. This is not to demean the European churches, no? Pero isa to sa mga bagay na na-appreciate ko, na nakita ko ngayon yung difference. So sinasabi lang ng mga profesor namin noon, na galing sa Europe at nag-aral, na ang problema ng Europe, nung in-institute yung Vatican II, naiwan. In-apply nila yung Vatican II nang hindi binabasa yung document. In-apply nila yung Vatican II nang hindi binabasa yung document. Kaya may kita mo yung mga churches ng South America, ng Pilipinas, no? ng mga churches na wala sa Europe at sa Amerika. Ito yung mga churches na nag-flourish dahil nag-evolve yung church. Yung the way of being church has evolved. Dito hindi nag-evolve, no? Ang Vatican II para sa kanila dito, napaka disoriented.
Biruin mo yung pastoral worker, nagbibinyag. Kung saan-saan nagbibinyag. O nawala na ng control. Pati yung mga pare nila wala ng control. Kaya walang control. So, very sad, no? Very sad. Ngayon ko lang unti-unting nakikita yun. Pero yun yung, siguro kailangan maging proud tayo bilang Filipinos, no? That we have been at the forefront of the evolution of being a church. Nag-i-evolve tayo. Kumbaga nagbabago. Every now and then nagbabago. Kaya nga di ba yung group na El Shaddai, napakagandang nandito kayo, may presensya. Amen. No? Kasi hindi mo makikita yan sa mga European. Hindi mo makikita sa kanila yan. Pero gustong-gusto nila pumunta doon sa mga ganyan. So, hindi naman ako kritiko. So that's just an observation, objective observation. Now, Pope Paul VI issued the defining document in 1972 regarding the ministry. No? And the document is called Ministeria Quaedam. So it's his letter. No? Now, this said that this eliminated minor orders, yung lector, yung ordinahan mo pa yung lector, pati yung porter. This eliminated the minor orders, eliminated tonsure and subdiaconate. Itong mga burloloy. He established two offices of reader, the lector, and the acolyte, which will include the functions of the sub-diacon. Ito rin naman yung trabaho ng sub-deacon. Redundant sila. Ngayon, binuksan ito sa mga tao. Sa participation of the faithful. Binuksan sa tao. Kaya, narito tayo ngayon. Amen. So, yung ministry nyo, napakahalaga ng history niyan. Alam nyo ng history niyan ngayon. So, alam nyo ngayon kung gaano ka-importante yan. Yung iba pupunta daw. Minsan nakikita ko sa ibang parish, pagbasa mula sa aklat ni Isias. Sabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos, Amen. Nagkakamali ba? Well, it's not just a matter of going there, going up, and then reading. Minsan yung iba, Dapat namnamin. pagbasa mula sa... My dear friends, it's not just a matter of going up there and reading. Because what you are trying to do there is to proclaim God's word. Diba? To proclaim Jesus Himself. Mamaya, paglalalimin natin yan. Paglalimin, no? To proclaim Jesus. Pag-akyat mo doon, kailangan nasa isip ng puso na natin, aakit ako dito para ipahayag si Kristo. Diba? Para ipahayag si Jesus. So huwag yung ikakahiyayan. No? Alam niyo, napakaganda. Recently, I saw a video of Cardinal Tagle. Kasi maraming kritiko rin yung nangyaring, halimbawa yung nangyaring mga debosyon sa Pilipinas. Marami ng kritiko ngayon. Halimbawa yung debosyon sa Nazareno. Yun yung topic. No? Debosyon sa Nazareno. Marami ng kritiko ngayon. Nagsasabi, ano ba yan? Totoo, ako mismo sasabihin ko, may mga critics ako dyan. Sa Nazareno. Yung fanaticism. Pero, there's another aspect there na kailangan natin i-appreciate na it's an expression of faith. Pagpapakita ng pananampalataya ng mga tao. Kasi kung makikilala natin yung mga taong sumasama doon, yung mga tao dyan, yan yung yung mga pinagdaanan nila, yung mga sarili nilang karanasan, bakit nila ito ginagawa? At isa lang marinig mo sa kanila, pananampalataya at debosyon. Ang sabi ni Tagle ito, bakit ganun ang mga tao? Sabi niya, bakit ganun ang mga tao? Ikinahihiya nila ang Diyos. Pero mga kabalahuraan na ginagawa nila, hindi nila ikinahihiya. Sabi niya, sa Pilipinas, ito ang nangyayari. Ikinahihiya ang Diyos, ang kanilang pananampalataya. Pero pag
gumagawa na ng masama, hindi na nahihiya. Napakaganda ng sinabi ni Cardinal Tagle. At natahimik ang nagtatanong. Profesor ko si Cardinal Tagle sa seminaryo. Napakagaling na profesor. No? At totoo yung sinasabi niya, itong pag-akit natin sa altar, sa kontekstong ito, yung pag-akit natin sa dambana ng Diyos, ay huwag nating ikahihiya. Sa tuwing aakit tayo dyan, alam ko lalo na sa konteksto natin dito, hindi lahat ng nakatayo sa harap mo, naniniwala may Diyos. O naniniwala man, mali ang pagkakakilala sa Diyos. Pero, mga kapatid, huwag nating ikahihiya ang ating pinaniniwalaan. Bagkus, dapat ito'y ipahayag sa pamamagitan ng ating ministry as lectors. Amen? Amen. Okay. So, wala na sa inyong aakit doon, Hana. Huwag mahihiya. Pero hindi ko na sinabi magkapal mukha na kayo. Okay. Okay, shortcut na natin, okay? Yun yung history ng ministry, no? Later on, pag may mga updating tayo, pwede na tayo magdetalye dyan, no? Okay. Patutulugin ko na kayo. Now, let's go to the nature of the ministry. Kanina, pinag-uusapan natin, saan nga ba ito nanggaling? Inintindi natin kung saan nanggaling yung pagiging lektor. Ngayon, ang pag-usapan naman natin, paano? Ano yung ibig sabihin ng pagiging lektor? Pag nag-lektor ka sa harap, ano bang nangyayari? Diba? Ano bang nangyayari doon sa harapan? Diba? Aakyat, parang walang nangyari. Ang pagbabasa, parang pag-uutot lamang. Pero hindi ganon, no? Kailangan palabas tayo buong puso na feel. Diba? Kaya ang tanong, pag nag-lector ka, minsan siguro tatanungin ko na kayo, pagkatapos niya mag-lector, na-feel mo ba? Okay. Now, the nature of the ministry. Okay, let's say na ito yung ambo o yung lectern na tinatawag, no? Yung lectern natin sa Freitas Card, naalala ko. Yan yung lectern, no? Okay. Yan lang ang nakikita mo, yung lectern na yan. Now, this time, pupunta si reader. Lalapit sa lectern. So we are trying to make it entertaining, yung ating pag-explore kung ano ba yung nature ng ministry, ano bang nangyayari doon, no? Para maintindihan natin. Ngayon, si reader, syempre, hindi siya magbabasa sa misalet. Magbabasa siya sa lectionary o kaya sa Biblia. Magbabasa siya galing sa lectionary. No? Ano mangyayari next? Ano dapat ang mangyayari next? Inspiration. The hand of God moving the person who is reading. Yung kamay ng Diyos. Kaya imagine niyo na lang, pag magbabasa kayo, ang kamay ng Diyos ay sinusukuban kayo. Yeah. Ang kamay ng Diyos. Si Kristo mismo. Ang Ama mismo. Ang Espiritu Santo mismo ang tumawag sa iyo para tumayo doon sa harapan. So, that's one aspect of the part of the nature of your ministry. Ngayon, magbabasa ka na. Si lector, magbabasa na. Pagpapahayag ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Amsterdam. Ngayon, sa inyong pagpapahayag, ang inyong ibinabahagi sa mga tao ay buhay. Ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo. Noong una, na-OOE-an din ako. Sa mga tao,
Na-experience ko na ito sa mga tao minsan, sa kalagitnaan ng crowd, in the middle of this anonymous crowd, there is an anonymous person having a teary eye. Kasi sabihin na lang natin, hindi mo man makita ang impact nito sa napakaraming tao, may isa, dalawa, o tatlo, kahit lahat na naaantig. Amen. And that is not us working. Hindi yun nagbabasa, kundi ang Diyos. Dahil tayong lahat instrumento. Pati yung pare doon, instrumento. And we are all playing a role, a ministry. Amen? Amen. Okay. Ngayon, naipahayag na. Linukuban ng kamay ng Diyos, naipahayag na. Anong nangyayari sa naipahayag? Nakakita ng sexy si tatay. Nagpapahayag sa pagpapahayag. Ang Espiritu ay dadaloy sa mga tao. Sa pamamagitan ng salita na inyong pinahayag. Ano ngayon ang goal natin sa ministry nito? As instruments of God, ano sa tingin nyo yung goal natin? Gusto ko marinig opinion nyo dito. As ministers of God, as ministers of the Word of God, ano sa tingin ninyo yung pinaka-goal natin? Isabuhay ng tao ang salita ng Diyos. Maisabuhay ang salita ng Diyos, to evangelize, ano pa? Pagpahayag yung salita ng Diyos ayon sa pangangailangan ng mga nakakarinig. Okay, ayon sa mga pangangailangan ng tao, no, na matouch ng Diyos, yung mga tao, okay? Ano pa? Mabless. Mabless? Wala na. Ito, tama yung sinabi niyong lahat, pero lahat yun nagsisimula dito. Ang pag-akap ng salita ng Diyos sa tao. Na yung salitang yan ay hindi frozen delight na nakalagay lamang sa isang libro o aklat. Kundi yung salitang yan ay buhay at inaakap ang bawat isa na nakakarinig. Pati na yung nagbabasa. Kasi kung papansinin niyo yung Biblia, hindi lamang puro papuri sa Diyos ang makikita mo dyan. Hindi lamang. Lahat na siguro ng emosyon ng tao ay naisulat sa Biblia. Pati na pagsisi sa Diyos. Basahin nyo kaya si Job. Si Habakuk. Diba? Diba? Kahit si Jesus. Ama, bakit mo akong pinabayaan? Pero lahat ito ay pagpapatunay lamang na sa kahit na anumang sitwasyon ng buhay ng tao, kalagayan ng buhay ng tao, mayroong Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Okay. Pagpapahayag ng Diyos at ang salitang yumayakap sa ating lahat. Ngayon, tingnan natin sa konteksto nung tinatawag natin GIRM o yung General Instruction of the Roman Missal. Saan ito matatagpuan ng GIRM na ito? Yung librong ginagamit ng pare, panagmimisa, yung sacramentary, tinatawag na sacramentary, naroroon yung GIRM sa simula noon, yung first few pages noon. So I encourage you na sometimes, kung gusto nyo, hiramin nyo yung sacramentary, pwede nyo basahin yan. For personal reading na siya. Now, the nature of the ministry according to the GIRM. Now, when the scriptures are read in the church, God Himself is speaking to His people. And Christ, present in His own word, is proclaiming the gospel. In other words, we are instruments. Tayo yung mga instrumento. Now, the reading of God's word must therefore be listened to by all with reverence. They make up a principal element of the liturgy. So ito nakadepende na sa mga makikinig. Now, in the biblical readings,
God's Word addresses all people of every era, lahat ng panahon, and is understandable to them. Hopefully, iniintindi. Minsan nakikita mo yung nagbabasa ka ng tulo sipon na. Minsan natatawa ako, no? Pupunta ako sa harap magbabasa. Pag magbabasa na ng ano, kaya magpo-proclaim ng gospel sa homily, may nangungulangot pa sa harap. Tapos nangingisay. Sarap. Maraming reaksyon. Pansinin niyo minsan pag kayo magbabasa, may kita niyo iba-ibang reaksyon ng tao. Meron minsan may caught on the act, tululawa eh. And fuller understanding and efficacy, yung effectiveness are fostered by a living commentary on it. No? That is to say, the homily. Ano to? Understood as an integral part of the liturgical action. Ano yung tinatawag natin dito? Liturgical action. Ang liturgical action na tinatawag natin dito is the act of proclaiming. Yung pagpapahayag. Yung pagbabasa natin. So, ito yung magbabasa tayo. No? So, yun yung tinatawag na liturgical action. Sa Tagalog, ano ba? Aksyong pang-liturhiya. Binaliktad ko lang. Now, so, mabilis tayo. Mabilis na. Matatapos ko ito na maaga. Ngayon, itong aspektong ito ay malinaw na sa atin, no? Ang kamay ng Diyos nagtatrabaho sa bawat isa, no? At ang bawat isa nagsusumikap na ipahayag ang Diyos upang ito'y makarating sa mga nakikinig. At yung mga nakikinig ay tunay na makalimutan ko lang. Tunay na lulukuban ng presensya ng Diyos. So, ng basbas ng Diyos. Okay? So yun, that's the nature of your ministry. No? Yan ang kalikasan ng inyong paglilingkod. Now, let's now look at some liturgical guidelines. Nandito na tayo ngayon sa guidelines. So, paano nga ba yung mga susundin nating rules, no, sa pagbabasa, no? So I will not go into everything anymore para maaga tayo matapos. Then later on, pag may mga updating tayo doon na lang. Okay? So I will shorten everything. Now, liturgical guidelines. Let's talk about the liturgical guidelines. Some liturgical guidelines. We have to consider that the ministry you are trying to live out, trying to work on, is a ministry that is so ancient. Ibig sabihin, napakaluma na nitong gawain ito. Yung pagiging lektor, since time immemorial, nandyan na sa buhay ng simbahan. Tandaan ninyo, ang origin ng ating pananampalataya ay yung origin din ng pananampalataya ni Jesus. Ano yun? Ano yun? Ting! Ting! Judaism. No? You know, in the Jewish religion, the reading of the word takes a central role. Hindi born again ang nagpauso niyan. Mga Hudyo. Kaya mapapansin nyo, anong ginawa ni Kristo when he introduced himself to his own community and he was rejected eventually? Anong ginawa niya? Pumunta sa sinagoga, binuksan ng scroll, binasa si Isias na ang kaganapan ng propesiyang ito ay nagaganap na sa inyong harapan. At the center of Jewish worship, aside from the temple, was the reading of the word. At itong tinatawag nating part na ito ng pagdiriwang natin ng banal na misa, yung liturgy of the word, is actually a Jewish liturgy. Oh. So hindi original sa mga Katoliko yun.
this is a Jewish liturgy we are trying to live out. Remember, Jesus was a Jew. He was not a Christian. He was a Jew. No? So we owe this to the Jews. No? So, huwag natin sasabihin sa mga bata, magpakabait ka, nanakawin ka ng mga Hudyo. Yung bata ako, no? Ang panakot sa akin ng nanay ko sa tuwing lalabas ako, nanay, gusto ko maglaro. Sige, lumabas ka, kukunin ka ng mga Hudyo. Crazy. So maybe stigma, no? Stigma over the Jewish persecution of Jesus. So, napakahalaga, natatandaan natin, itong liturgy of the word, di ba, dalawa, yung misa ay divided into two, yung liturgy of the word and liturgy of the Eucharist. No? Kaya sa misa, sa pag-aaral ng liturhiya, merong dalawang mesa. Sa misa, may dalawang mesa. Yung isang misa ay sa pag-aalay ng tinapay at dugo ni Kristo, yung Eucharistia. Pagganap sa bili ni Jesus na gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in memory of me. Yun yung isang mesa. At ang isang mesa ay ang mesa ng salita ng Diyos. What I'm trying to point out here is the significance of your ministry. How rich the tradition is, how rich the history is. Na ito ay hindi lamang pagbabasa ng misalet, kundi ito'y pagbabasa at pagpapatuloy ng isang napakahabang tradisyon na nanggaling pa sa ating mga ninuno sa pananampalataya. So this extends back thousands and thousands of years back. We are doing a ministry that has been practiced by our ancestors in the faith. Utang na loob, pati sina Abraham. Sinimula na ito. Doon pa ito nagsimula at ipinagpapatuloy natin ito dahil naniniwala tayong ang salita ng Diyos ay buhay at hindi frozen. Amen? Amen. Okay. Ngayon, punta tayo sa liturgical guidelines. According to the ancient tradition and the teaching of the church, the readings of the gospel are proclaimed by lay ministers. The readings, other than the gospels, are proclaimed by lay ministers called lectors. So, anong tawag sa inyo? Lectors. Punta ako sa isang parang, anong tawag sa iyo? Mangbabasa po, padre. Batangas, anong tawag sa iyo? Mangbabasa po, padre. Ikaw, ano naman tawag sa iyo? Kantora po. Pero dapat buhay tayo. Buhay tayo na kailangan buhay sa ating diwa na the ministry that we're trying to practice is a ministry that should be full of life. So, pag tinanong ka, what is your ministry in the church? I am a lector. Ako'y isang lector. Klepto. Ako'y isang lector. I am a lector. Huwag yung, anong trabaho mo sa ano? Lector lang po. I am a lector. Kasi hindi babasahin ng pari yun. Dahil kayo lang ang pwedeng bumasa nun. Yung lector lang. Kahit yung pari hindi magbabasa ng gospel kung nandun yung deacon dahil ang magbabasa nun ay yung deacon. Kaya pag nagbasa yung pari, nandun yung deacon, sabihin niya yung pari, Father, dapat yung deacon yung bumasa. Kasi yun ang exercise ng kanyang ministry. Ano eh? Father, dapat yung deacon yung bumasa. Taray, no? Okay, so that's so much it, no? Yung aspetong yun, no, ng pagiging lector, no? Okay. So very important yung role nyo.
So I'm trying to uplift your dignity as lectors. Huwag niyo maliitin ang inyong sarili. Na siya ang pari, ako lector lang. No! Pantay-pantay kayo pag nandoon kayo. Dahil merong table of the Word, may table of the Eucharist. Actually, yung pari, hindi nga dapat magsisimula ng misa doon sa table ng Eucharist. Dahil magsisimula siya doon sa chair. Kasi yung table na yon ay meant lang talaga for the Eucharist. That's how special it is. Okay. Later, nakakatawa yan when we go to the practical aspect of the ministry. Yung mga actions na. Excited ako doon. Now let's go to the ministers of the word. You are ministers of the word. So lectors are ministers of the word of God. Prime Minister. So, the ministers of the word pertains to the lector. I'm referring to... Nabusog ako. I'm referring to the ministries during the celebration of the Eucharist. No? So, you are ministers of the word, the lectors. The deacon, because he proclaims the gospel. Then the presbyter or the episcopos. Presbyter, the priest, and or episcopos, the bishop. So, we are all ministers of the word. Yay! Okay na pattern. Now let's go to the readings. Let's look at the readings. No? So yung pagkakahimay-himay nun. Now, kanina dinivide natin yung misa, table of the word, table of the Eucharist. And our domain is the table of The word. the word. And there is no discrimination between the two. Sabihin nyo may mas mataas? No. Although the Eucharist has the highest point in the whole Mass, yung tinatawag na anamnesis, yung through Him, with Him, and in Him, that's the highest point in the Mass. But, even then, the table of the Word and the Eucharist are complementary. Ibig sabihin, pantay. At they share in the grace that is given to the people. Okay? Now, the readings. Let's now talk about the parts of the liturgy of the Word, the table of the Word. Okay? The table of the Eucharist, I will discuss to the lay ministers because that is their domain. Okay? So, divided yan. Sa inyo yung table of the Word. Now, the gospel is ordinarily proclaimed by the deacon. Yan, sinasabi ko sa inyo. Kaya pag nakita nyo si Padre, sabi niya, Padre, may deacon? Ang deacon ka ba? Deacon ako noon, no? Deacon ako noon. Sabi niya, Father, ako magbabasa, Father, ha? Ministry ko yan. Na-delete tuloy ako sa ordination. Now, in the absence of a deacon, the priest proclaims the gospel. Okay, normally, no? In celebrations, one other than the presiding celebrant proclaims the gospel. Okay, so ano ba, maraming pare. Yung mga isa sa mga celebrants. Actually, not celebrant, but presiders. Co-presiders will be. Because celebrants, Christ is the celebrant. We are all celebrants. No? So, sasabihin na natin, lalo na yung note na ito sa mga presider. So, yung mga co-commentator, so our mass presider is, so not mass celebrant. Because we are all celebrants. Okay. So, misa lang sabihin natin, our mass celebrant is Mr. Domingo, blah, 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 blah.
Sino ba hindi nabanggit? Did I miss anyone? So tawag po din sa yung, ano ba pang celebrate at Mass. So paano po i-address pa yung co-presider? Actually, it's unnecessary. Pero pwede na may ano na co-presiders. Yeah. Priest or priest companions, just like that. There's no exact term actually. No. Yeah. But the most the accurate term would be presider. The presider. Because we are all celebrants, and Jesus, of course, the high celebrant. Okay. Now, this particular detail that I introduced to you is still from the introduction of the lectionary for Mass, number 49. It's in the lectionary. It's written in the lectionary. And the GIRM, it's in the sacramentary. The references, halimbawa number 59, kasi it's divided by numbers. So may mga number yan, 1, 2, 3, 4, 5, 20, blah, blah, blah. Now, the only exception to this is during the Passion readings. The Passion readings for Palm Sunday and Good Friday. Yun yung exception. Time to shine. Kasi the lectors will participate in the reading of the Gospel account of the Lord's Passion during these liturgical celebrations. In fact, the greater bulk of the readings will be given to the lectors. Sa mga lectors yun. Sinabi lang naman doon ng pare yung, Ama, tapos na. Gano'n na. Tapos na. Ganun. So, ganun yung ano doon. Ganun yung... Okay? So, that's clear. So, you know now. So, sabihin nyo, pag sinuno ng pare, pag Holy Week, sabihin nyo yung pare, Father, kasama na. Kahit kung sa pagkibo, sabihin nyo, Father, kasama kami. Off the record, my friends. Pare, It's not every day that I see you laugh like this. Anyway. So it's a joy for me. Okay. Now, let's look at some guidelines in the ministry. Ito ba pala isang note? During the reading during the readings, yung first reader, as much as possible, yung first reader at saka yung reading ng psalm, pwede niyang sabayin yon. Pero kung may magbabasa ng psalm, pwede. Mas maganda kung iba yung magbabasa ng psalm. Then yung second reading. No? Then, tama yung ginagawa niyo actually, na yung commentator ang magbabasa ng prayers of the faithful. The end of the liturgy of the word is the prayers of the faithful. Just one note. Ito'y mortal sin ng napakaraming parokya. Yung sasabihin, let us all pray for our own intentions. Kasi ano siya dapat? Kasi kaya tawag sa kanya prayers of the faithful because it's the prayer of the whole community. So we don't say, it's let us all pray for our own intentions. Ang sasabihin natin, wala pa akong narinig sa inyong gumawa nun, pero sa maraming community sa narinig, ang sasabihin ay, let us all pray for our other intentions. This means that we have to be also general in our prayers. Now, your intention will be prayed for by the whole community. Kahit na hindi mo sabihin it's just a word. Hindi naman ito serious na mapipilayan kapag hindi mo pag nagkamali. Pero hindi naman. Pero reminder, para at least, additional lang na rin sa inyo. Hindi mo pare dapat magsasabi mo. Pwede rin kayo. Hindi ko sinasabi. Unahan nyo na, pero pag inunahan nyo yung pare, sabi ko kayo, inunahan mo ako. Father, ako yung comment dito. Hindi, pwede rin. Hindi ba pare mismo yung magsasabi? Pwede niyang pare, pwede rin kayo. Pag yung pare makakalimutin na katulad ko, pwede
nyo nang sabihin yon. Tapos wag na kayong, after nun, silence na. Wag nyo na sabihin na, let us pray to the Lord. Okay, so yun eh. Yes. Hinintay na yung sagot ulit ng community. Hindi nag-update si Father. Sige na lang. Yung silence, so parang tumingin na ako. Tapos, Maganda to. nag-send si Tita Rose na see it again, na parang mag-response ka ulit. Kasi awkward na yung silence, ang haba na eh. So, I was waiting for the priest, tapos wala talaga. So, nag-response ulit ako. Ano rin yun, for such cases, pag tatanga-tanga si Father, pag tatanga-tanga ako, di ang gagawin na lang ay gana na lang. Kayo na lang mag-response, no? Hindi rin naman perfecto yung pare, no? So marami rin kaming pagkukulang. So, kung anong pagkukulang namin, kayo ang pumupuno. Kung anong pagkukulang nyo, try natin punuan. Punuan natin ang bawat isa. Amen? Gana excuse, no? Yes po. Nandun po tayo sa maganda din pong inspiration is magtinginan din yung pari at lector. Yes, communicate. Wala kang data na. Communicate. Minsan lang, you will encounter priests who are isnabero, snobbish. No, nakagawa na. Mahuli ka. So, I know it's wrong to say, no, but mag-a-adjust na lang tayo. So, may mga temperament din ng, ang mga pare. I'm sorry, kahit wala kaming monthly period, maraming stress. Intindihin nyo na lang maraming stress si Father. So, off the record, i-delete. So, ganun yung ano na lang natin. Ang arrangement na lang doon is, ang importante, we have to be sensitive to each other. The same for the priest, no? We have to be sensitive with the people. No? Kaya nga after the Mass, if there were things that you did not like, Father, may tanong na ako. yes, sir. Kailangan pa ba sabihin na late old rice na bantalang sa gas kasi or sa other mass? Ang timano na alam na nila yung mga natatayo sila o kailan sila tayo. Kasi minsan po, na nagsalita yung community ito, nagkakasabay sa pare, parang nag-interact na sumabay. O sa point na yun na late old stand, minsan nagsalita yung pare tsaka yung community ito, nagsakasabay. So, minsan hindi magandang That's a good observation. Sa memorial acclamation. Ganito na lang, unahan nyo na lang talaga si Padre. Or pwedeng sign na gano'n. Or sa projector pwedeng nakalagay, this is a solution actually, nakalagay, please rise. Kasi kahit anong gawin natin, may tatanga-tanga talaga. Hindi naman isa nagsabay kasi minsan tayo nakakakira. Oo. Sa projector. Oo. Pero magandang point yun, Kuya. Magandang point. That's a good point. Pero as much as possible, if you can avoid it, na magsabay kayo, then better. Sensitivity talaga. Yes. You can offer as many questions if you want. Normally yung pare, I believe in God, tapos dire-diretso. Normally yung pare. Pag may mga pare rin makakalimutin, ako nakakalimutan ko, unahan nyo. Pag alam nyo na ako halimbawa, nakatayo ako doon, at sabihin ko na yun sa akin, nakatayo ako doon at umalis na ako, dead ma lang. Nakalimutan ko na yun. So, paano ba yung mga pare po talaga, sa experience lang po may pare po kasi talaga hindi pa nag-ubisa, kaya naghihintay yung commentator actually. Kasi, pare talaga ang mag-uun na dapat doon. So, may mga pare po talaga na hindi, naghihintay din. So, ano po ang doon pare? Technically, walang written rule yun. Walang written rule yun. Hindi na mahigpit yung rule doon. Ang ano lang dito, kailan nakasanayan kasi naging custom na mauuna si Father. Pero, sensitivity na lang din yung sa part din ng pare. No? So, yung commentator siguro or yung, tatanungin nyo na yung pare. Who will take the, gano'n na lang. Feel comfortable to ask para hindi rin Oo, tama. Pero okay lang kung kayo mauna.
Kasi the profession of the faith is not owned by the priest, it's by everyone. So it's a part that should be recited by everyone. So sabi mo, sabi mo, di lang iyon to. I have scandalized you enough for this afternoon. Okay, so, taas kilay pa. So, ganun yung well, napag-uusapan naman lahat. These are parts of, these are parts of the Mass na hindi naman tayo masyadong maging technical. Remember, we are celebrating. No? So, we don't have to be too, well, we have to put art into what we are doing. We have to put some structure into it. Pero hindi naman tayo yung parang... Okay, so we are not imposing everything naman namin. Yun nga lang, yun lang, yung mga notes lang na ibinigay ko sa inyo, like yung other intentions, yun lang. Kasi yun, talagang it means to align the context of the prayer to what it's supposed to be, a prayer of the people. Tsaka yung celebrant na presiding. Okay? If you have more questions, feel free to throw it. Okay? Huwag kayo matapang magtanong. At ikagagalak ko na kayo nagtatanong. Dahil ibig sabihin, hindi kayo naglalaway at natutulog. Okay, ready? Now, let's go to the guidelines. Naghihilig. Now, announcements. Ito announcements and general intercessions are read by a participant in the lector ministry. But, by a lector that is not proclaiming the word. Okay? So, ito na yung trabaho ginagawa ng commentator. No? So, nakita ko na kasi ito minsan sa community, yung reader, siya na rin commentator. No? At yung commentator, siya na rin sa Kristan. Ginawa nyo na lahat. I actually had to, it's here. No? I actually had to reprimand, no? Yung kasi parang siya na yung yung buong community siya lang. We share it, di ba? One-man community. Ano yan, Toink? So, yan. So, announcements and general intercessions. Yung general intercessions ay yung prayers of the faithful. So, another term would be general intercession. So, we call it general intercession, meaning the prayer of the people. Okay? So, this is the job of the commentator, the assigned commentator. Now, in texts that are to be delivered in a loud and clear voice, whether by the priest or deacon or by the lector or by all, the tone of voice should correspond to the genre of the text. Okay, again, I will repeat that. The tone of voice should correspond to the genre of the text. That is accordingly as it is a reading, a prayer, an instruction, an acclamation, or a liturgical song. Okay? Let me give you an example. Let me browse for an example. A reading from the book of the prophet Amos. Hear this, you who trample upon the needy and destroy the poor of the land. When will the new moon be over, you ask? That we may sell our gain, and the Sabbath that we may display the wheat. We will diminish ephah, add to shekel, and fix our scales for cheating. We will buy the lowly for silver, and the poor for a pair of sandals. It happens. Pero depende kasi sa klase ng text. Itong klaseng text na ito, this is a proclamation. So you proclaim, no? Hear this, you who trample upon the needy and destroy the poor of the land. When will this new moon be over? You ask, that we may sell our gain and the Sabbath, that we may display the wheat. Diba? For example, a reading from the Psalms, for example.
Praise you, servant of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, both now and forever. Tama? But this is an example of a praise psalm. Because there are psalms that emulate or allow us to listen to messages of regret, no? Or sorrow. May mga psalms na ganun. Pero ito praise. So, praise you, servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, both now and forever. Amen? Amen. Char. Okay, so later we will go to that. I'm more excited. Okay, so remember that every text, the Bible is not a single book that was written a single point in time. No, it is a collection of many writings by many writers. Although we believe that these are all inspired and all came from the mouth of God through His inspiration that inspired the writer, itong mga ito ay meron ding mga tones na sarili at kanya-kanya. So, we have to be cautious with that. So, for example, when you're reading Isaiah, Isaiah itself is not written by a single Isaiah. There are 3, 4 Isaiahs. So iba-iba yun, iba-ibang period ng history, iba-ibang kwento, iba-ibang tono ng mensahe. Surprised? Surprise. Ibang topic na yon. Pero just to put it into the context of our seminar today, what I'm trying to say is that every part of the Bible is entitled to a particular genre, to a particular style of reading, no? Na hindi lahat ng parte ng Bible ay pare-pareho, kundi ito'y iba-iba. Pinagtagpi-tagpi yan, napakaraming kwento, although iisa ang mensahe, yung pagmamahal ng Diyos. Lahat ng ito ay testament ng karanasan ng napakaraming tao sa napakahabang paglipas ng panahon. So we have to be careful, no? When we read it, we read with conviction, we read with passion. With passion. So pag-proclaim nyo pa lang, alam nyo na yung ano, a reading from the letter, a reading from the book of the prophet Amos. A reading from the book of the prophet Jonah. Jonah. Diba? Oh. Kaya nga mamaya, we will practice that para mawawala. A reading from the Acts of the Apostles. Yung pala, mali pala ang pronunciation. Yes. Hindi naman. Sabihin na. Baka naman ganito na mangyari. Also, be cautious also that not to attract too much attention. Because remember, although you are reading there with passion, the idea is to attract the attention of the people to listen to the Word of God. Baka naman kasi ganito ang mangyari. Nangyari na to, I saw this. Thus says the Lord our God. Nangyari na to. He was very passionate. I mean, no offense to the guy, but he was really good at reading. He was really good at it. No? Talaga yung tao. Walang projector ng nakasulat. Kaya ngayon, I suggest, when you read the word, just put there the text kung saan ang galing yun. Then, huwag niyong ilalagay sa PowerPoint yung buong word so that the people will listen. Yung nakita ko talaga yung pagka-proclaim niya sa mga, thus says the Lord our God. He who is passionate, really very passionate. He was really passionate about his job. He was very punctual before.
I admire the guy. He's very good. Yun nga lang yung, because it might turn out that the attention of the people will no longer be towards the readings, but towards you. Kaya make sure that the attention is to the word. And trust me, after that, some people will even be approaching you. Not here maybe in the Philippines, but not here maybe in Holland, but in the Philippines, marinig nyo, you read it profoundly. May experience nyo yan. May experience nyo yan. Because I experienced it, I was not yet a priest. Father, mamaya mangyari na maganda yung pag-express mo ng reading, tapos Bisaya, palaksin mo sa pag-English mo, pero parang awkward naman. Sinabi ng Diyos kay David. Confident ka, tapos mali pala pronunciation mo. Parang, okay. Nawala yung confident mo. Father, excuse me sa mga Bisaya. Father, Bisaya kami. Ay, akrap ko lang. Why open style? Ang ginoong maana akan. Usap maana at. Siguro lang po mas mahirap basahin ang Bisayang reading kaysa sa Tagalog saka sa English. Nakapag-misa rin ako ng Bisaya. Ano din, focus din dun sa nagbasa ng accent niya, isa yun sa word of God. Natatawa kami sa how to express. Pero, actually, it's not just the Bisaya. It's everyone. It's everyone. We just have that stereotype, no, pag Bisaya, gano'n. Kasi even Bicolanos or Kapampangans or Ilocanos, na hindi mo sinasadya, pero kung pronounce mo the word mga paninay, for example, a reading from the Holy Gospel, mga Ilocano Gospel, Bible. Pero we have to bear with that. No? The important thing is that we put passion and our best into the readings. Kasi hindi man natin mapaperfect yan 110%. Pero the idea is, ang ano lang naman dito is, we value preparation. No matter what happens, ano pa mga mispronunciation dyan, ang point, you did it to pronounce and to proclaim God's word. Taimtim sa puso mo yun at pinaghandaan. Ito, kasalanan ko rin minsan, hindi ko napaghahandaan. Pagdating doon sa ano, magkukumahog ako. Alam, kay Juan pala gano'n. Nangyayari yan sa akin, no? I confess that, no? But, kaya nga, we have to prepare. We have to put time to read the word. Listen and read the word. Okay? So, may mga applications na makakatulong sa inyo dyan. Marami yan. Okay? So yung pronunciations, mamaya natin yan pag-usapan. Now, the tone should also be suited to the form of celebration, depende sa celebration, and to the solemnity of the gathering. And of course, another criteria would be the idiom of different languages and the genius of the peoples. Because, you know, the readings that we are reading as it is, are actually, some of them are not direct translations of the original text. Kasi may mga sarili tayong pamamaraan ng pagsabi ng mga bagay-bagay. The term is, I don't know if you're familiar with the term transliteration. Transliteration. Ibig sabihin, dahil walang katapat, halimbawa sinabi ko na, ano bang word na Filipino ang walang kapareho sa Dutch? As English? Pangkinan. Hoofels. English. Tagalog. Hoofels. Filipino to English. Pang-ilan daw. Wala ba yung English? Pang-ilan. Pang-ilan. So, you translate it into English or Dutch. Ano? Hoofels na sa Dutch. So, how much? Diba? Parang how many? For how many? Parang gano'n na. Pero isang word lang yun sa ano. Mga ganun yung nangyari rin. Sa original Hebrew or Aramaic or Greek, walang kapareho yung ibang words. So they have to look for equivalents na hindi eksakto. Tutugbasan lang. Kaya yung mga pastor na nag-preach from English na Bible, paano nilang ano yun? Mahirap yun.
Kasi hindi nila na ano yung original text. Sariling version mo. Naluloko yun. Translation mo. Oh. So, Siya nagkakamali. we have to be conscious also. For example, you're in a mass for the dead. You're in a mass for the dead. Mass for the dead, also from experience. What I'm sharing to you, honestly, are from experiences. Mass from the dead. The reader reads. A reading from the book, from the letter of St. Paul to the Corinthians. Blah, 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 blah. Blah, 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 blah. Yung mga kamag-anak. Patay. So, occasion. So, the genre, the occasion. Okay, so we have to be conscious. No, now I told you a while ago about the two tables. No? So the table of the Eucharist, then your domain, the table of the Word, ang salita ng Diyos, mesa ng salita. Now to go deeper into it, the table of the Word, the main part of the liturgy of the Word is made up of the readings from the sacred Scripture, namely from the Jewish Scripture down to the New Testament. What I mean by the Jewish Scripture is the Old Testament. Now, together with the chants occurring between them, the chants are the psalms. Yung psalms, they were intended to be sung. So kakantahin talaga siya, yung mga psalms. Although we don't have anymore the original notations na meron siya nung ginawa siya. So we have lost that. No? Kasi yung psalms, most of them were not written until centuries after they were made. Now, the homily, profession of faith, and prayer of the faithful, however, develop and conclude this part of the Mass. Sabi ko sa inyo kanina. So, what concludes the Mass is the profession of the faith and prayers of the faithful. Towards, of course, the Eucharist. Palapit na tayo sa praktiko. Now, guidelines. Some guidelines. We are close to ending it. Okay? As for the nature of actual guidelines in the celebration of the liturgy, in general, the following documents and authorities are followed. Okay? So, it will vary also, no? So, una would be the GIRM, of course, yung General Instruction of the Roman Missal. That could be found, again, in the first pages of yung sacramentary. So, explore nyo bukas tingnan nyo. Pwede nyo tingnan nyo. They have it in Tagalog and in English. No? The Tagalog sacramentary, it has it in Tagalog. You can read it in Tagalog. The Dutch one, they have also the GIRM in Dutch. And also the document, Sacrosanctum Concilium, or Constitution on Sacred Liturgy. No? This particular document is a document by Vatican II, talking much about the reforms that had been done in the liturgy. Makikita nyo rin dyan yung mga diniscuss ko sa inyo. So, sinamarize ko yung topic na pang 3 semester. Yan natin. The third one would be, of course, the dioceses, the policies of the different dioceses. In our case, since we are a small community, we can follow our own standards. Dahil wala naman tayong affiliation pa sa diocese. But later on, if there is already that affiliation, yan ang advantage ng freedom from the diocese. Because if once you are affiliated to the diocese, I'm not saying that it's bad. Once you are affiliated, you're bound to their policies. No? Okay. So at least nga as a community, I'm not saying that we are exempt from this, but as a part of the diocese, we are a part of this. But the diocese also have their own culture and policies. Their own policies, especially actions in the Mass. That's why each diocese or Bishop's Conference, yung tinatawag na Bishop's Conference, halimbawa sa atin yung tinatawag na CBCP, they have their own guidelines, produce their own guidelines according to the culture and customs of the people. No? So, importante din yan. For example, how weddings are being done in the Philippines are not necessarily the way weddings are done in Europe or somewhere else in the world. Makikita nyo, unique yung celebration natin ng wedding.
it has a special dispensation from Rome. That's why there is such a thing as a Filipino wedding. Yung Filipino wedding. Yeah. So, hindi ganon sa labas. Kasi yung original rite of matrimony, hindi ganon. Walang mga burloloy. Basta magharap kayo dyan, mahal mo ba ito? O mahal ko po, Padre. Mahal mo ito? O sige, maghalikan kayo, magpakarami. So, ganun lang kasimple yun. Ganun lang kasimple yun. Father, wala yung mga... Array. Wala nang mga burloloy. Ganun lang siya kasimple. I'm not exaggerating, ha? Hindi rin ako nagpapakabastos, pero yun talaga yun. What you see, what you want, is what you see and what you get. Gusto niyo magpakasal? Sige, pakasal kayo. Handa ka bang mamatay para sa kanya? Or ikaw mamatay sa kanya? Handa mo siyang tanggapin kahit sino man siya? Ganyan. The only thing that is similar would be the formula during the marital vows. But the rest, no. Walang aras, walang kahit na ano. Walang mga veil, wala. Sing-sing lang. Yung custom na yun is an old Filipino custom, pre-Hispanic custom, na na-adapt pa ng Christianity sa Pilipinas. No, it's a Filipino custom. Because the Catholic way of marriage does not include that. And we adapted it. Okay? Parang yung devotion sa Santo Niño para bukas. Wala namang Santo Niño sa kanila. Pero meron tayong devotion sa Santo Niño. Later, I will give you a trivia. Outside already of this seminar, a trivia about the Santo Niño. Para may knowledge din kayo. Additional knowledge. Natutunan ko rin lang, nag-google ako. Joke lang. Now, the light of the world. Let's go to this to end this theoretical part of our gathering today. Let us be reminded that our job as we go up there as lectors is to proclaim Jesus. Sabi ko sa inyo kanina. And Jesus is the light of the world. Yung ilaw na yon. So, tayo rin bilang mga lectors ay sana magiging ilaw din ni Kristo. No? Na sa ating pagmi-minister, pagsisilbi sa Kanya, yung pagiging lector natin, hindi lang matatapos sa altar, kundi mapapatuloy sa araw-araw na buhay natin. This is the most difficult aspect of the ministry. No? Yung makita pa rin sa buhay natin kung ano yung ating pinapahayag. Mahirap din ito, lalo na kami mga pare. Sa inyo rin, mahirap din ito. Oh. Now, let's go now to some practical things. Okay? So what do you see here in this picture? A picture of Altar. The altar, the sanctuary. The sanctuary, no, to be technical, it's the sanctuary. Okay? Now, who can point to me where the altar in the sanctuary is? Saan sa sanctuary yung altar? Table. Ituro. Oh, volunteer. Matapang na kaluluwa. Matapang na kaluluwa. Matapang ito. Thank you po. Next one. Next. Altar, Father, right? Yan. Okay. So, the altar is, it's the sanctuary. It's not the altar. It's the sanctuary. The whole place is called a sanctuary. Mga tao, pag tinanong natin, nasaan ang altar? Kaya di ba ang ginagamit natin, pakakasalan kita sa harap ng dambana ng Diyos. Hindi sa harap ng altar ng Diyos, kundi sa harap ng dambana ng Diyos. No? Dahil ito, sanctuary, ibig sabihin dambana ng Diyos. The altar actually is the table itself. So ang altar ay yung table. And ito yung mga altar sa sanctuary. No? Ito yung mga altar sa sanctuary. Mapapansin niyo pag umaakit yung pare, pag umaakit siya, minsan in some churches naka-open yung book of the Word of God.
dito. Dito. At ito, nakaharap sa tao. Tapos na ito turn. No? May mga ganon, no? Or minsan may talagang dambana na lalagyan ng word. No? Ang ginagawa, pag mag-i-incense yung pare, i-incense dito pa ikot, i-incense din doon. Tapos di ba pag magpo-proclaim ng word of God, i-incensohan din. Di ba? Kasi, yan yung altar. Traditionally, in most churches, kaya halimbawa sa altar, magkikis yung pare halimbawa dito sa altar of the bread, itong altar of the bread and wine. Kaya magkikis siya dahil doon nakalagay yung lyric ng isang saint. Or may sacred lyric. Relic. Kita nyo, Bisaya ako. Relic. May relic siya. So, yun yung ano doon. These are just additional information na lang before tayo mag-proceed sa ating practical. Now again, how do we call this? The lectionary and the lectern. Okay, the lectionary and the lectern. Uy, wag natin lagyan ng stereotype yung mga Bisaya. Okay, so that pretty much ends everything about the technical aspects of this talk. We will now proceed to a practical application of it. Some practical know-how. We will start from the entrance. Okay, yung mga entrance. Okay? Yes, questions muna. Any questions? Violent reactions? Or... Yung minsan po fan sa church, or dyan po sa Praise Cake, meron din po siya yung parang balcony. Yung pulpit. Ayan po. Yung parang pulpit. Because in olden times, Sa Vatican. ito yung, sa Vatican din meron. In olden times, kahit sa Philippines may mga ganon, mga old churches. Pag pumunta kayo sa San Agustin, meron pa siya. Or even Manila Cathedral, it's there. Noon kasi wala pang, of course, they don't have the benefit or the privilege of having microphones and everything. That's why, you know, churches are designed to be like that, because of the acoustics of the sound. So it's not necessary lang for luxury or for glory. No, it's not that. It's not that. It's for acoustics. That's the science behind that, no? So kasi paano mo i-proclaim yung word? Kasi napakahalaga yung word of God eh. Ever since in the life of the church, napakahalaga na yung word of God. Yun yung center, no? Diyan ang galing lahat, yung deposit ng faith natin. Word and tradition. No? So, acoustics, aakyat doon para yung voice marinig ng lahat. So that the proclamation will be heard. No? So, misconception yun na ginawa lang yan yung mga arches ng church. Kasi paano gumawa ka ng style ng church na flat yun or anything na ano, wala pang microphone. Dumadami yung faithful. So that's the science behind that. That's why the platform for the preacher is elevated. Later on na lang, the traditions develop na it's for stature, ganyan. And unfortunately, that's the only thing that people had retained. And people have accused the church of. No, but the science behind it is that. Very practical. Acoustics. Because there was no microphone yet. Pero pwede pa rin pong gamitin yan. Kung gusto rin ng May mga gumagamit na ng ganun ngayon, binabalik nila, pero may microphone na. May microphone na. Gumagamit ng ganun. Pero parang nakakailang, no? Kayo! Usin kayo ng demonyo! Hindi, kung pwede itong mahal para si Father Noel. Punta na lang sa tao, di ba? Mas ano ngayon, lapit sa tao. Okay. Kita ko yung sa pari. Alam mo dahil yung pari. Minsan nga sa simbahan, no? Naglalakad ako, tapos biglang pagagalitan ng tatay yung anak. Pagalitan ka ng pari, punta ka dito. Sinabihan ko talaga yung tatay,
Kuya, wag mo naman akong gano'n. Inama mo na akong panako. Nakakatakot ba to? So those are just some instances. Pero it has nothing to do with our... any questions regarding... That has to do also with the liturgy or concerns the liturgy, your ministry especially. Any questions? Huwag kayong mag-alala. Even weird questions I will entertain. Okay. Yung way pag nanlalakad, yung pagbubuhat ng kasi tinanong ko na nakataas, sabi niya pag naglalakad papunta pa lang, before the mass, nakataas masyado. Mas pagpapagpapag na yung mass, pwede naman. Basta makikita mo lang dinadaanan. Not too strict naman, hindi naman yun. Pero, pagpapasok, tama rin yun, pagpapasok, nakataas. Ito yun. Ito na yung next part, no? Ito yung next part natin. No? Some practical things. So let's start from your entrance. Okay, let's start from your entrance. Okay. So anuhin natin dito, ang point natin dito, the general points would be when to bow, where to bow, ganyan. Then how to move. No. Okay? So ganun yung mga natin. Okay? Okay, from the entrance. So anyone can demonstrate to me how the book is carried going to the, how it is done. Halimbawa, let's put na nasa loob kayo ng procession. Let's put it that way, no? Then, may magpi-play din ng pari. Jeff, ikaw magpapari muna. Then, may magpi-play ng ating sakristan, dalawang sakristan, at yung lector. Sige, yung entrance. So, palagay natin na nandito. Palagay natin ako yung mesa, ako yung altar. Ayun na lang. Hindi bagay sa inyo. Hindi pala bagay. Lector? Hindi na po, imaginary na lang. Lector. Server. Dalawang server. Dalawang server. Ano ba yung pare? So ganito yung order niya. Ano yung order? Kasi concern ito ng servers at ng lay ministers, no? Yung order niya, una yung pag high mass, una yung incense. Mauna incense, sunod sa incense yung boat, then yung cross, then yung candle bearers, then yung lay ministers, then yung book of gospel, servers, tapos yung pari. Yun yung high mass. Typical mass. High mass yun. Basta ang position lagi ng book sa unahan ng pari. Nauna po talaga yung lay ministers. Kasunod ng yung pari, likod ng book ay pari. Yun yung order. Dapat second leader. Nakalas pa lang sa akin. Mauna yung lay ministers. Lectors, lay ministers, tapos yung book, tapos yung... Sa ordinary sa Bahala na kung sino ang kung sino. Bahala na kayo mag-designate kung sino. Wala. Basta kung sino magbubuhat. Ano na lang yun? Parang in-institutionalize na lang ng one parish. Sila na nag-usap, yung mga electors doon. Pero walang records yun. So ano yun? Kasi pag yung deacon na magdadala, halos katabi lang siya ng pari, dala yung book. Ganon. So ganon ang logic doon. So yung word tapos yung pari. Imaginary ministers na lang. Yung iba. O kunwari may imaginary ministers na yung iba. Okay, so please rise. Our Mass presider for our Mass today is Reverend Father Jeff, SBD. Okay. Please rise. And purihin ang Panginoon. Anong gagawin pag pupunta dito?
magbabaw. Dapat hindi lang. Umawit ng kagalakan at tutuhin ang gita. Ito ha. Yung book, diretso ka na paakyat. Normally, ito ang principle dyan. If you're carrying the cross, the candles, and the book, you don't have to bow. Dire-diretso ka, tapos ilalagay mo na yung book. Oo. Pero pag book of Gospels ang dala mo, ipaplace mo siya doon sa altar. Igagano mo siya sa altar. Patayin mo. Pag book of Gospels yung dala. Pag Sunday, pag book of Gospels, ilalagay doon. Kaya ang principle doon, kaya yung servers na may candle pupunta sa altar at pupunta yung pare sa gitna magbabaw kasi para kukunin yung book. Oo. So, ganun yung principle doon. Iba yon yung book of Gospels. Ito pwede rin. Kasi nandito rin naman yung gospel. So, pwede siya. So, gano'n na lang. Pwede nyo itayo to sa altar, gano'n. Tapos kukunin na lang siya gano'n. Tapos diretso ka lang. Ilalagay, papatong mo siya. Tapos papatong mo, doon ka na magbabaw. Oo. In other words, may sarili kang world. Kasi, pagpasok, hindi maintindihan nila yun. Maintindihan nila yun. Oo, maintindihan. So, dire-diretso ka lang. So, para may allowance ka between the priest, doon ka na pumosisyon sa unahan, sa procession. Mauna ka na sa procession ng Sali Ministers, yung order na pina-follow nyo dati. Doon ka na pumosisyon. Para kahit sinong pare ka, hindi na siya susunod sa'yo. Dire-diretso ka, ipatong mo libro. Kasi magbabaw sila, nandun na yung book. Pagkabaw mo ganon, diretso ka na sa upuan. Hindi na, no need na. Iwan mo lang siya doon. Oh. Pero kung ang babasahin ninyo ay naririto rin, akit ka, huwag mo na ilagay doon sa gitna. O kasi gagamitin nyo rin eh. Ilagay mo na doon sa lectern. I-intron mo na sa lectern. Tapos pwede mo na buksan kung saan yung babasahin. Then go. Yung pare naman maintindihan na yung pupunta na siya sa... That's the safest. So you have two options. No? Okay. Ganun pa, line na lang para yung pare hindi malito sa magdadala ng Bible. Ganun na lang pa rin yung... Lectionary or... Ganun na pa rin yung aming procedure. Or what ganyan ginagawa. Oo, ganun pa rin. Para hindi kayo makalituan. Opo, para hindi malito yung pare. Yun yung safest. May sinasabi ko si pare. Yung sinasabi ko sa inyo, pwede natin gawin pag ako yung pare siguro. Yeah. Para masanay kayo sa ganun din. Hindi mo masalamat talaga ba siya namin? Yan lang naman. Oo. O sige, doon talaga siya. May book of Gospels kayo, di ba? Ito rin yan. Ito rin yan. Ito na yan. Oo. So hindi mo na siya i-intron sa gitna. Sa gilid na lang. Father, I suggest na para maging uniform na lang ba? Kasi confusing pa yung Father every Sunday pag ano. O ito na lang gawin. Ito na lang dito. Kung ano po yung tuturo nyo ngayon, yun ang gagawin na. Anyway, alam na po ng pare yun, di ba? Father? So, ang gagawin nyo, yun natin yung position para mauna ka sa pare, para may ano kayo, safety net, di ba? May buffer. Then, ang gagawin mo, dire-diretso ka. The whole logic behind it is that the Word of God is something that we venerate. Kaya dapat nandoon siya. So, you don't hold it and you bow, no? You put it there, dire-diretso ka na. So, pagpunta sa may dambana, sila, nagpo-position sila pa sa gilid, dire-diretso ka akyat. Not necessarily. Not necessarily. So, yung libro lang talaga. Yung lectern na. Pero, yung candle bearers, yung bearer ng cross at ng book, will not bow at all. Oh, yung candle bearers na Hindi talaga magbabawa. So may kita nyo pag nagmamas yung Pope, hindi nagbabaw yun.
we are in this venue. Yung cross, bihira namin din. Ano, kailangan ba palagi o only during high mass or special occasion? Pag ordinary mass, pwede na yung cross. Pwede rin yung cross. Standard na lang na may cross. Oo. Oo, nandun na. Gamitin na rin siya. Pero ang suggestion ko, pag may cross, dediretso na yung cross at yung book. Sa taas. Oo, dediretso na kayo sa taas. So yun, dalawa na yun, Father. Diretso na. Practice ulit, Father. Practice ulit. O, practice ulit, isa pa. Ulit. Baka mamaya, nagkalituhan. Sige po. Gusto niya habang nag-aaral. Cross, ikaw ang Go! Go! Asa yung cross natin? Una yung, book mo na sa harap. Nay, dito ka sa akin, Nay. Hindi ka na pala. Hindi na. O, parang may buffer, may buffer. O, sige, nagkalituhan ngayon, friends. Kasi kailangan mo. O, yung lay ministers na lang, o yan, yung dati yung position na lang, yan. Para hindi na magkalituan. Minister ako. Pero pag nag-high mass, anuhin natin Pero pag high protocol mass, tayo nag-high mass, pag nag-high mass kayo. may high mass. Pag nag-high mass lang kayo, protocol tayo. So, di natin yung order. Pero pag ordinary masses, pwede yan. So, Ordinary mas tayo ngayon. Ordinary mass mo and na. then lectors, Father. Ordinary mass, And then lay minister, and then pare. Yung cross. Grocery Asa yung cruz? Okay. Tapos, ano kayo? Kandida. Okay. Yan. Okay, Father. Choir. Kapag walang pambungad, basahin. Antipona. Sige, go. Magsitayuan lang. Akit na si Cross, si Book. Pero syempre, pag akit niyo, huwag naman yung nagmamadali ha. May voice pa rin. Yan, kasi nalagay. So, ka na magbabaw pag na yun naman na. So sila, ay ano sila, huwag mo silang pakialaman. May sarili sa mundo. May sarili kang world. May sarili rin silang world. So magbabaw si Father, tapos akit na, kunwari yun na. Okay, next part would be, Yung high mass. o next time nila yung high mass na yun, ano yung mga lay ministers pag sabi nila yung lay ministers, kasi ano nila yan, part nila yan. Tapos, next would be, yung reading. Salamat po, my Frau. Thank you, wow. Tapos, ang next would be, next reader. Next reader. Okay. Wala pa tayo sa practical reading. Practice isa-isa ha. Bibigyan ko ng reading. Tapos you prepare for 15 minutes. Then ano, tama-tama. 4 tops. Tapos. It's 2:18 pa lang. So, okay? Reader. Okay, kunwari nandun ang upuan. Max, dapat sila. Salmo. Oo. So yung salmo, tsaka ano, tatlo. Ano makapalagay natin tatlo? Roda. O sige. Huwag po kayo mahiya. Kaya nga may bullet ko eh. Kaya nga may... Huwag po kayo mahiya. Don't be shy. Don't be shy, baby. Okay, ready? For example, hindi pa sa pagbabasa ito ha. Si commentator position doon. Commentator. Okay, please listen to the first reading. Ganyan. Gano'n na, first reader. First reader comes to, kunwari ito yung altar. Okay, ready? First reading. First reading. Salmo. Father yung ano? O sige, for example, introduction muna. Okay. Unang pagbasa. Ipinapahayag ni Propeta Isaías, okay. We all rise, diba?
Ang salita ng Diyos. Lahat kami. Siya muna, siya lang. Oo, siya lang. Ay pa, magbabaw po. Hindi na po. Siya, magbabaw siya. Saan magbabaw? Sa altar. Hindi, magbabaw. Ganito ha. Salamat po. So ganito ha. Father, Jeff, dito ka. Nagkakalituan. O Father Jeff. Jeff. Father Jeff. Okay. So ito ang common mistake na nangyayari. Well, wala namang walang exact rule ito. No, walang exact rule. Remember, wala itong exact rule. Pero according to what we have been taught, pag misa kasi, the center of the celebration is the altar. No. Dahil nga doon nag-kiss yung paredel, na doon yung relic, na doon yung celebration ng bread and wine. No. Ang dito, ang pagbabaw, hindi sa pari. Kasi wala mang karapatan yung pari ng bawan siya. No? Pag magbabaw, so tatayo ka dito, dyan yung altar, sa altar. Then, you read. Then pagpapalit kayo, antay dito yung isa, punta yung isa, bawali sa altar, then palit ulit. Yung first bow, siya muna. Hindi siya muna, bow siya. Then, blah, 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 blah. The word of the Lord, thanks be to God. Position siya, tatayo yung isa. Second reader. Ay, salmo. Salmo, bow. Pero, Father, pag yung pagbabasa na, Mamaya. Okay. Oh. Okay, so ito, isettle natin to. So, don't buy. Sorry. Don't bow on to the priest. There are two options to bow actually. Bow to the sanctuary, yung Tabernacle. yung tabernacle tsaka yung table. Pero kasi ang center ng celebration that time is the table. So, magbabaw kayo sa table. Sa table ang magbabaw. So, yun yung pinaka-safe. You bow to the table. Doon yung bow. So, yung transition ganun lang. So, blah, blah, blah. Then, the word of the Lord, blah, blah, blah. Then, together with another one yung bow. Then, yung replacement. Blah, blah, blah. Then, replacement. Blah, blah, blah. Bow. Dati fans, akala ko, hitain mo yung tango ng pare, saka kung... Hindi! Hindi! Akala ko gagawin, bibigyan ng sign na... Hindi na. Kasi it's implied na alam mo na yung it's ministry mo yun eh. So the priest entrusts it already to you. Na ikaw yung minister, no? So you have to proclaim it. So, alam na, go. Go! Okay. Okay, let's go from the entrance again down to the movements. New set. Para lahat ma-expose. Dito may mga pare. Huwag kayo mahihiya. We are here to help each other. Si Father Neil. Father Neil. Our mass presider for today is Father Neil E.S. El Shaddai. Ayun mo sa Asan yung pari? Ito. Asan ministro? Ayan na yung Okay, ready? Okay, dear brothers and sisters, today we thank, praise, and glorify the Lord through Jesus Christ. Glorify the Father through Jesus